Kung naghahanap lang kayo ng saktong motor or saktong power para makapag-rides kayo, makapag long ride, gumawa po tayo ng poll dito sa YouTube natin. Dito sa post, meron diyang pagpipilian kung Aerox version 3 or kung ADB 160. Actually, laking bagay din nun na maganda yung suspension ng motor lalo na sa long ride. About naman sa looks, pag-usapan natin yung looks. Kasi yung iba nagiging factor yung looks sa pagpili ng motor. So, nasa harapan natin ngayon yung bagong ADV natin. So, test ride ulit natin siya guys. Kwento ko sa inyo yung experience, kwentuhan tayo habang nasa kalsada tayo. Tignan natin kung ano yung mga advantage niya, yung mga maganda sa kanya, yung mga pros and cons na rin dito sa motor na to. Tara, let's go. Tanggalin lang natin yung center stand. Alright. So, yung motor na to, hindi naman sobrang bigat talaga. Manageable pa rin naman yung weight niya. Kayang-kaya pa rin naman natin siyang i-center stand, itayo. Pero sa height po natin, kung makikita nyo, nakatiptoe lang tayo ng konti, no? Ayan, dahil may crash guard din. Pero kahit pala idikit natin dito, medyo tiptoe pa rin. Parang konti na lang, lalapat na yung paa natin, no? Yung height ko pala is 5'7". So, ganyan yung paa natin sa motor. Drive na natin yung motor, guys. Tara, GG! So yung motor na to is nasa 6K odo pa lang, no? So medyo bata-bata pa. Kung kaya naman yung engine nito, yung performance nito is parang brand new pa talaga yung condition nitong motor na to. So far, syempre wala pang dragging. Halos bago pa 6K odo. Sa hatak naman niya, try natin Malakas din yung hatak niya guys. So yan, masasabi talaga natin na hindi may iwan yung motor na to pagdating sa speed, pagdating sa mga rides. Kasi kaya niyang makipagsabayan sa mga medyo matataas na cc or yung mga kasisi niya na 160. Do medyo malaki tong motor na to. Pero yun lang babanggitin ko, halos same lang ito. Halos same lang ng makina nito yung sa Honda Click 160. Pero mas mabilis pa rin yung 160 kasi naka ESAF frame siya or mas magaan na frame. Kung kaya naman may iwan sa top speed ito compared sa 160 lang. Pero sa ibang mga motor tulad ng NMAX, halos pumapantay lang din naman sa pagkakaalam ko. Sa arangkada wala tayong problema. Sa paahon siguro tatry natin sa ride. Pero na-try ko siyang iahon dun sa banda sa amin, medyo matarik. Kaya naman, manageable naman yung paakyat, hindi naman siya nabibitin. By the way, halos pangatlong beses ko pa lang din drive itong motor na to. Yung una nung pauwi kami, galing namin kinuha na yung motor. Pangalawa is yung papunta ko sa lugar na to dito sa subdivision. Pangatlo itong pauwi, so pangatlong beses ko pa lang siya idadrive. Medyo bago pa sa akin yung motor. Yung naramdaman ko sa tatlong beses kong pagsakay dito, napaka komportable natin, lalo na na-stretch natin yung paa natin punta sa harap katulad niyan, ayun, no? Stretch natin. Kung kaya naman napaka ganda ng positioning natin at ang epekto nun, hindi masakit sa likod, hindi masakit sa hapitan, hindi masakit sa paa. So ito yung nakikita kong advantage pinaka sa motor na to, comfortability. Isa pang nagustuhan ko dito is yung suspension niya. Ayan, kung makikita nyo, kapag dumadaan tayo sa humps, medyo maganda yung play niya. Actually kanina din drive to ng kasama natin, which is eto, ayan, naka sniper po siya. Ingat, naka sniper po siya. Nakatawa yung sinabi niya sa akin sabi niya, dumaan na pala tayo sa lubak. Tipo parang hindi niya naramdaman. Kasi doon sa sniper niya, lubak na sa akin to pero sa dito hindi naman lubak. Ganun yung reaction niya guys. Ibig sabihin malayo talaga yung difference ng suspension natin ng ADB na to sa ibang motor tulad ng sniper, tsaka ibang mga scooter na rin. Katulad ng scooter ko kasi ganun din naman yung reaction ko. Parang hindi na siya lubak. Yung lubak na medyo malalim, hindi na siya parang nagiging big deal sa'yo, kumbaga. So mamaya makikita nyo rin yung mga lubak na dadaanan natin tulad nyan.
And minsan sinasadya ko na nga lang hanapin yung mga lubak para testingin yung suspension nito Kasi sarap niya, hindi siya nagkakaroon ng malakas na impact sa gulong natin, sa suspension natin. Napaka smooth lang ng pag-play ng shock niya sa harap at saka sa likod. Mahaba yung fork niya sa harap, tapos sa likod mahaba rin yung play niya, at naka Showa suspension to, which is isang magandang brand ng mga suspension. Balik po tayo dun sa power na pinag-uusapan natin kanina. For the 160 na motor, tulad na lang ng mga nasubukan ko na Click 160, medyo reasonable naman yung power niya. Kung kailangan nyo ng maraming bagahe, pwede kayo maglagay ng side box. Katulad nung sa akin ngayon, which is di ko pa natatanggal. Wala namang laman yan, pero may side box ako Plus, kapag may kasama ko yung OBR, kayang-kaya pa rin naman or manageable pa rin naman na umarangkada ng maayos, pati sa mga uphill na kalsada. So para sa power na to, kung naghahanap lang kayo ng saktong motor or saktong power para makapag-rides kayo, makapag long ride, maibiyahe sa araw-araw, even for daily use nga, saktong-sakto itong motor na to for comfort, also sa power and acceleration. So hindi naman kayo magsisisi kapag ito yung pinili nyong motor over sa ibang mga motor na mas maganda yung looks, mas maangas yung itsura. Pero by the way, share ko na lang din sa inyo, gumawa po tayo ng poll dito sa YouTube natin, dito sa post. Meron diyang pagpipilian kung Aerox version 3 or kung ADB 160. So dyan sa poll, makikita yung percentage nung binoto nyong motor. Dyan currently, lamang po yung ADB 160 over Aerox version 3. Currently nasa 1K may ata yung bumoto. So doon nakita ko na mas marami pa rin yung pipili ng features ng motor na to over doon sa maangas na Aerox na bagong labas, which is version 3. Na alam naman natin na kapag bagong labas yan, ay medyo in demand ba yan, medyo nagkakaagawan pa. Pero dun nakita ko na talagang mas gugustuhin pa rin yung comfort ng tao compared sa looks. About naman po sa size ng motor or sa laki ng motor, kung compare natin sa Click 125 na mga nagamit ko, mga pa version 2, version 3, at sa Click 160, though mas malaki ng konti, mas bulky lang ng konti yung itsura ng Click 160, pero halos same lang siya nung bar end to bar end na sukat ng Click 125. So kung saan mo masisiksik yung 125 sa traffic, ganun mo rin masisiksik yung Honda Click 160. Pero dito sa ADB, do napakarami kasing accessories nito ngayon. Meron siyang lever guard, meron po siyang side box ngayon, at meron po siyang crash guard sa harap. Medyo bulky siya sa paningin ko, pero sa pagtansya po natin is mas malaki lang to ng konti yung bar end to bar end niya compared sa 125 tsaka 160 na Honda Click. Kumbaga hindi ganong kalaki yung availability niya para maisiksik natin siya sa traffic. Though hindi ko pa natatry tanggalin tong lever guard, yung crash guard tsaka yung side box, pero soon balitaan ko kayo. Pero ngayon kasi nakikita ko na parang medyo mahaba yung bar end to bar end size niya. Ayan, gilid to gilid. Tsaka also medyo nalalakihan din ako sa itsura ng motor. Mas malaki talaga siya compared sa 160, Kung kaya naman hindi siya ganun ka-slim tulad ng mga lower cc na 125. Ang nagustuhan ko dito, dahil mataas yung ground clearance nito, mas mataas siya sa lupa compared sa ibang motor, ay hindi siya agad sasayad sa mga humps kahit na may angkas ka pa. Dahil nga ganun siya na-design pang off-road tong motor na to. So kung dadaan mo siya sa medyo bato-bato or kahit sabihin nating lupa, medyo lupa-lupa, hindi ka mag-aalalang sasayad siya. Pangalawa, hindi ka mag-aalalang yung mga batong tatalsik, tatama agad sa fairings kasi medyo mataas nga siya compared sa ibang motor tulad nga ng Click 125. So hindi naman siya masyadong sayarin sa mga humps or sa mga bato, pero kapag tumalsik naman yon, or sabihin na lang natin maulan, agad kakapit or agad didikit yung talamsik sa motor mo. Gusto ko lang i-point dito is parang hindi siya agad prone sa lupa. Kumbaga malayo pa siya sa lupa, kung kaya naman malayo siya sa gasgas, talamsik,
Mga ganong bagay ba? Ayan o, ito mga lubak-lubak na to. Pero hindi ko masyadong ramdam eh. Ganda, ayan, daan natin sa konti lubak. O, di ba? Yung lubak sa iba, parang normal lang na daanan. Ayan, tulad yan. Normal lang na dinadaanan ng motor na to. Kumbaga, hindi siya masyadong bugbog. Dahil nga may sumasalo naman, which is yung suspension. Actually, laking bagay din nun na maganda yung suspension ng motor, lalo na sa long ride. Kasi hindi ka pahihirapan ng motor, hindi ka bubugbugin ng motor, hindi ka niya pahihirapan sa malayong biyahe mo. Kasi bukod sa pagod na yung utak mo, pagod na yung katawan mo sa pagdadrive, hindi niya pasasakitin yung mga parts ng katawan mo, yung likod, yung pitan, yung paa. So para sa comfort, talagang malaking bagay na magkaroon ng motor na may ganitong features. Iba talaga, lalo na kung medyo malayo yung binabiyahe nyo sa araw-araw. Laking bagay niyan. About naman sa looks, pag-usapan natin yung looks, kasi yung iba nagiging factor yung looks sa pagpili ng motor. Kagaya nga na sinabi ko, Aerox version 3 at saka ADV, ginawan ko ng poll. Makikita natin dito na mas marami pa rin yung pumili ng ADV. Palagay ko hindi dahil lahat piniling ADV dahil sa comfort. Yung iba pinili din to dahil mas gusto talaga yung itsura nito compared sa Aerox. Kasi kanya-kanyang paningin naman yan eh. Kung sasabihin talaga nating Aerox, alam na lahat na pogi yan. Maganda yung itsura niyan. Kumbaga parang sa lalaki, gwapo siya. Sa babae, maganda siyang tignan. Pero dito kasi sa ADV, may natatago siyang ganda eh, na parang habang tinititigan mo ng matagal, parang nakikita mong gumagwapo siya. Kumbaga, hindi siya talaga kasing ganun kagwapo kagaya sa Aerox. So, dahil may nakita kang maganda sa ugali ng tao, or dito sa motor, may nakita kang magandang features niya, parang katagalan, nagagwapuhan ka na rin, nagagandahan ka na rin sa motor. At saka yun, depende naman talaga sa paningin natin yan. May mga bagay talagang nag-iiba tayo ng perspective. Mga sariling taste tayo about sa pagpili ng motor, mga preference. Alam nyo na yan. Basta ang importante dyan, piliin nyo yung gusto ng puso nyo. Piliin nyo yung gusto nyo. Huwag ng ibang tao, kasi may iba't ibang choice naman tayo. Kada isang tao, isang choice. So bakit mo pakikialaman yung choice ng iba, or bakit pakikialaman ng ibang tao yung choice mo? So kumbaga, sariling decision lang naman yan. So yun lang naman yung mga nagustuhan ko sa motor na to. Siguro katagalan ng paggamit natin ito dahil medyo bago pa tayo sa motor na to. Bigyan ko kayo ulit ng long term review ng motor na to about sa comfort niya, kung ganun pa rin po ba yung babanggitin natin ng mga pros tsaka cons ng motor na ito, at kung meron pa ba tayong maidadagdag about sa nagustuhan nating features ng motor na ito. About sa fuel consumption, alam naman natin na tipid tong ADV, pero ngayon hindi pa ako mapagbigay ng conclusion dahil hindi ko pa siya nada-drive ng malayo. Currently kasi nasa 38 kilometers per liter to, gamit yung throttle habit ng first owner. So 6K tinakbo yung 38 kilometers per liter na yon. So di ko rin alam kung gaano kabigat lagi yung dala nila, kasi may side box tong motor na to. Also sa throttle habit magkakatalo din. Pero soon subukan natin to sa throttle habit natin. Update ko kayo kung gaano natin mapapatipid itong motor na. So yun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Pros and cons, mga nagustuhan ko dito sa ADV First Impression Ride. Bye-bye.